Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang hapon sa ating lahat. Ako nga pala si Bud Steve Bote sa Catholic Faith Defender, Cebu Chapter. Mga kapatid, ang topic na i-share ko sa inyo ngayon ay tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Siya ang Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid. Mayroong kasabihan, nothing is impossible with God. By God, omnipotent power, everything is possible. Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Ayon sa Isaiah 35, versikulo 4, basahin natin ang nakasulat sa Isaiah 35, versikulo 4. Inyong sabihin sa kanila na matatakuting puso, kayo'y mga pakatapang, huwag kayong mga takot, narito ang inyong Diyos ay pariritong may panghihiganti. May kagantihan ng Diyos, siya'y paririto at ililigtas kayo. Ano raw? Ang inyong Diyos ay pariritong may panghihiganti. Siya'y paririto at ililigtas kayo. So ayon sa hula, mga kapatid, na ang Diyos ay paririto sa lupa upang iligtas tayo. Ngayon, sa kanyang pagparito ay may mga marka, mayroong mga tanda sa kanyang pagparito. Basahin natin ang verse 5. Kung magkagayoy, madidilat ang mga mata ng bulag, at ang mga pakinig ng bingi ay mabubuksan. Kung magkagayoy, lulukso ang pilay na parang usa, at ang dila ng pipi ay aawit. Yan po, mga kapatid, ang mga tanda, ang kanyang mga marka sa pagparito. Ngayon, kung itapat natin ang San Mateo 11, versikulo 2 hanggang 6, mga kapatid, makikita natin na ang Diyos na paririto ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Ayon sa San Mateo 11, versikulo 2, nang marinig nga ni Juan sa bilangguan ang mga gawa ni Kristo, ay nagpasugo siya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad, at sinabi sa kanya, ikaw ba gayaong paririto o hihintayin namin ang iba? Mga kapatid, alam na alam ni Juan Bautista na ang Diyos ay paririto. Kaya ang tanong ni San Juan Bautista na inuutos niya sa kanyang mga alagad na itanong kay Kristo, ikaw ba gayaong paririto o hihintayin namin ang iba? Sa verse 4, mga kapatid, at sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, magsiparoon kayo at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangarinig at nangakikita. Ang mga bulag ay nangakakakita, ang mga pilay ay nangakalalakad, ang mga kitungin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakaririnig, at ang mga patay ay ibinabangon, at sa mga dukha ay ipinapangaral ang mabuting balita. Mga kapatid, maliwanag pa sa sikat ng araw. Sa Isaiah 35, versikulo 4-5, ang ating isipan, ang ating karunungan, nagtuturo na ito ay tumutukoy kay Kristo ayon sa San Mateo 11, versikulo 2 hanggang 6. Ngayon, mga kapatid, dahil tao ang nagkasala, kailangan ang manliligtas ay magpakatao rin sa kanyang pagparito. Kailangan magkatawang tao rin siya, mga kapatid. Kaya ayon sa hula ni Isaiah, kapitulo 9, versikulo 6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin. Take note, ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Mga kapatid, narinig ninyo na isa sa mga pangalan na itatawag sa isang batang lalaki na ibinigay sa atin ay tatawaging makapangyarihang Diyos, mga kapatid. At sa Isaiah 5:20, kung ano ang itawag, yun talaga ang itawag mo. Huwag mo siyang tawagin na hindi ayon sa kanyang karakter. Isaiah 5:20, sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama,
at ng masama ay mabuti. So huwag mong tawagin ang isang bagay kung hindi ito tumutukoy sa kanyang pagkasiya. Kaya nga mga kapatid, sa Isaiah 9:6, kung ang batang ito ay tatawaging makapangyarihang Diyos, huwag mong tawagin na tao lang siya at hindi Diyos. Yan po mga kapatid, Isaiah 5 versikulo 20. Ang kapamahalaan, ang kapangyarihan mga kapatid, sa San Mateo 28 versikulo 18, ay ibinigay na. Ang lahat ng kapangyarihan ay ibinigay ng Ama doon sa kanyang anak. San Mateo 28 versikulo 18. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. At sa San Juan 16:15 mga kapatid, sabi ni Jesus sa San Juan 16:15, ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kasama na dito ang pagka-Diyos. Kasi ang pagka-Diyos mga kapatid ay katangian ng Ama. Likas na katangian ng Ama ang pagka-Diyos. Kaya nung sinabi ni Jesus sa San Juan 16:15, ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Ang lahat ng kapangyarihan na nasa Ama ay akin. Maliwanag mga kapatid na si Kristo mga kapatid, iwan ko lang kung paano siya naging tao lang. Ngayon mga kapatid, sa San Juan 1 versikulo 1, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Ano ang salita mga kapatid? Diyos. Sa versikulo 2, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Mga kapatid, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Sa English, in the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was the Word. Ang salitang was mga kapatid ay existido na bago ang salitang in the beginning. Okay? But Steve, paano mo na laman na existido na? Yung salitang was. In the beginning was the Word. Meaning kasi, bago ang in the beginning, ang Word ay nandyan na. Prueba. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula. Sa versikulo 2. Sa versikulo 3, mga kapatid, ginawan ko ito ng komentary. Versikulo 3. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mga kapatid, anong ibig sabihin nito? Nalikha ang lahat ng bagay, ibig sabihin, ang lahat ng nilalang, meaning the whole creature. May ginawa akong mga kapatid na komentary tungkol dito. Ibig sabihin, ang lahat ng nilalang, the whole creature, ay nagmula sa pamamagitan niya. Maliwanag na sa pamamagitan niya, nagawa ang lahat ng bagay. Kung sa pamamagitan niya, nagawa ang lahat ng bagay, ibig sabihin, hindi siya kasama sa lahat ng bagay na nilalang. Kung hindi siya nilalang, ibig sabihin, magkahalintulad ang kanyang kalikasan sa Ama. At ang lahat ng kalikasan na hindi kahalintulad ng Ama ay isang nilalang. At ang lahat na hindi ginawa o nilalang ay ang Diyos. At kung ang kalikasan ng anak ay hindi kahalintulad sa Ama, lalabas na kahalintulad siya sa mga ibang bagay na nagawa. Kung sa ganon, lalabas na hindi lahat ng bagay ay nagagawa sa pamamagitan niya. Ngunit sinasabi, sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Therefore, He is of one and the same substance with the Father. Kaya hindi lang siya Diyos, kundi tunay na Diyos. Yan po mga kapatid. Klaro. Ngayon, sa Colosas 1:15-16, maganda ang pagkasabi ni San Pablo dito mga kapatid. Colosas 1:15 hanggang 16. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha,
Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Through Him. Maliwanag mga kapatid, na si Kristo mga kapatid, Creator din. Creator din. Ngayon, at ang salita ay Diyos. Sino ito mga kapatid? Sa San Juan 1:14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Klaro mga kapatid na si Kristo siya ang Diyos na nagkatawang tao. Ngayon, sa libro na pinabagatang Jesus, God and Man by Raymond E. Brown, sa pahina 9 mga kapatid, in AD 325, the Council of Nicaea solemnly defined the divinity of Jesus Christ. Ngayon mga kapatid, ang sinabi ng Council of Nicaea tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo, affirm that Jesus Christ was of the same substance, homoousios of the Father, and that the Son was begotten from the Father, light of light, very God of very God, yet uncreated. Maliwanag mga kapatid. Maliwanag. Ngayon, ang pag-define mga kapatid, ang pag-official sa pagka-Diyos ni Kristo, ay itong salitang pag-define. It is not the beginning of creating a new doctrine, but it is only to confirm what is believed or taught the former times. Ang pagka-Diyos ni Kristo mga kapatid ay napatunayan na sa banal na kasulatan. Kaya lang ang 325 AD mga kapatid, kung may mag-question na sa pagka-Diyos ni Kristo. And during that time mga kapatid, si Arius nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos. Si Kristo mga kapatid ay creature. Hindi siya Diyos, tao lang si Kristo mga kapatid. Kaya sa Konsilyo ng Nicaea sa 325 AD, binasura ang aral na ito. Nireject ang aral na ito mga kapatid, na si Kristo tao lang at hindi Diyos. Pero sad to say mga kapatid, noong taong 1914, habang naglalakad si Felix Manalo, napulot niya sa basurahan mga kapatid ang isang aral na irehiya na matagal nang nireject ng simbahan sa 325 AD. Si Kristo tao lang. Sad to say, ito ang itinuro niya sa mga tao mga kapatid. Na si Kristo tao lang at hindi Diyos. Kaya dahil dito, marami silang mga objection. Gamit din ang Biblia mga kapatid. Sabi nila na si Kristo hindi Diyos but still. Bakit? Sa 1 Timothy chapter 1 verse 17, ang Diyos hindi namamatay. Purihin at kadakilaan magpakailanman ang iisang Diyos. Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Pero San Juan 19, versikulo 30, Brad Steve, si Kristo namatay. Basahin natin. Nang masipsip ni Jesus ang alak at kanyang sinabi, naganap na. Iniyok-kayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Namatay si Kristo mga kapatid. Samantalang ang Diyos hindi namamatay. Therefore, si Kristo hindi Diyos. Ano ang sagot natin yan? Nasa 1 Pedro 3:18. Ayon sa nakasulat, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Take note mga kapatid, siya'y namatay ayon sa laman. Sa ibang version ng Bible, namatay siya sa kanyang pagkatao, in his human nature. 1 Peter chapter 3 verse 18, namatay siya sa kanyang pagkatao.
Pero sa kanyang pagka-Diyos, mga kapatid, ang Kristo hindi namamatay. Saan mabasa? San Juan 12:34. Sinagot nga siya ng karamihan, aming narinig sa kautusan na ang Kristo ay lumalagi magpakailanman. Maliwanag, mga kapatid, ang Kristo ay lumalagi magpakailanman. Tanong, yung pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo, hiwalay ba? Hindi, mga kapatid. Hindi. Ito ay likas na katangian sa nag-iisang persona na si Kristo, mga kapatid. Unang Korinto 1:13, nabahagi baga si Kristo? Efeso 4, versikulo 4-6. Isang Panginoon. Sa Lucas 2:11, mga kapatid, si Kristo Panginoon. So maliwanag, mga kapatid, na sa kanyang pagkatao, siya namatay. Pero sa kanyang pagka-Diyos, mamalagi magpakailanman. Hindi, Brad Steve. Hindi Diyos si Kristo. Kasi sa Deuteronomy 32, versikulo 39, sabi ng Diyos, walang Diyos liban sa akin. Walang Diyos liban sa akin. At sa San Juan 20:17, Brad Steve, sinabi ni Kristo, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Maliwanag na si Kristo ay may kinilalang Diyos. Ano ang sagot natin? Ang sagot natin dyan, mga kapatid, nasa San Juan 20:17 pa rin. Sabi ni Jesus na sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Meaning to say, sa kanyang pagkatao, mga kapatid, aakyat. He is referring to his human nature. Sa kanyang pagkatao, siya aakyat. Pero tandaan, sabi ni Kristo, aking Ama at inyong Ama. Aking Diyos at inyong Diyos. Hindi sinabi ni Kristo, mga kapatid, ating Diyos, ating Ama. Sinisipirit ni Kristo yung sarili niya at sa atin. Bakit? Kasi, mga kapatid, si Kristo bugtong anak. Bugtong anak. Meaning to say, pag sinabing bugtong anak, anak siya ng Ama by nature. Sa pagka-Diyos, mga kapatid. Samantalang anak tayo sa Ama by creation. Sa San Juan 1:12, maging anak din tayo kung tanggapin natin si Jesus na kanyang anak. Kung sumampalataya tayo doon sa kanyang anak. San Juan 1:12. Si Kristo, buktong anak sa pagka-Diyos. San Juan 3:6, mga kapatid, ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu. Ang ipinanganak ng laman ay laman. Juan 4:24, San Juan 4:24, ang Diyos Espiritu. So kung ang anak ng Diyos, kung ang Ama Diyos, ang kanyang anak Diyos din. Saan mabasa? San Juan 1:18, mga kapatid. Bukod sa meron tayong Bible dito, mga kapatid, sa laptop natin, meron din tayong Biblia dito. Pakinggan ninyong mabuti, mga kapatid. San Juan 1:18. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Yun po, mga kapatid. Maliwanag. Ano si Jesus? Diyos, mga kapatid. Ngayon, sa Colossus 3:11, sa Colossus 3:11, sa kanyang pagka-Diyos, hindi na siya aakyat. Dooy hindi maaring magkaroon ng Grego at ng Hudiyo, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng Sita, ng alipin, ng laya, kundi si Kristo ang lahat at sa lahat. Maliwanag, mga kapatid, na sa pagka-Diyos, si Kristo ang lahat. Nasa lahat. Hindi na siya kailangang aakyat. Ang aakyat, yung physical body, mga kapatid. Pero sa pagka-Diyos, hindi na siya aakyat. Ngayon, sabihin nila na, but Steve, hindi pa rin yan, yung mga sagot mo, hindi pa rin yan magpapatunay sa pagka-Diyos ni Kristo. Bakit? Kung Diyos pa si Kristo, bakit sinabi niya sa San Mateo 27:46, Eli, Eli, lama sabachthani? Sa makatuwid bagay, Diyos ko,
bakit mo ako pinabayaan? Kung Diyos pa si Kristo mga kapatid, sana sinabi ni Kristo na Diyos si ako, Diyos si ako. Bakit mo hindi ako pinabayaan? Si ako pa rin. Pero si Kristo mga kapatid, ang kanyang pagkasabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito ay nagpapatunay, Brad Steve, na hindi Diyos si Kristo. Mga kapatid, simple lang sagutin yan. Nasa awit 37, ang matuwid at ang banal ay hindi pababayaan ng Diyos. Sa 1 Juan 2:1, 1 Pedro 1:16, si Kristo matuwid at banal. Therefore, hindi siya ang pinabayaan ng Diyos. Kung hindi siya ang pinabayaan ng Diyos, tanong, sino ang pinabayaan ng Diyos? Mga kapatid, mabasa natin sa Isaiah 59:2. Ngunit ipinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo. Ano pat siya'y hindi nakikinig. Dahil sa kasalanan mga kapatid, tayo ay nahiwalay sa Diyos. Tanong, ang kasalanan natin, sino ang nagdala sa atin, sa ating mga kasalanan doon sa krus? Mga kapatid, mabasa natin sa Isaiah 53, versikulo 3 hanggang 5. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao, isang taong nagdurusa at sanay sa kalungkutan. At gaya ng isa na pinagkublihan ng mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin siya pinahalagahan. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayon may ating itinuturing siya na hinampas. Sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Maliwanag mga kapatid, na ang lahat nating kasalanan ay dinala niya doon sa krus, sa ibabaw ng krus mga kapatid. Meaning to say, sa awit 22:1, nung nagkasala si David, ang sabi ni David, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kaya nga mga kapatid, nung si Jesus ay sumigaw doon sa krus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ibig sabihin mga kapatid, hindi siya ang pinabayaan. Ang pinabayaan mga kapatid, tayong mga tao na ang ating mga kasalanan ay dinala niya ibabaw sa krus. At siya ang sumigaw para sa atin mga kapatid. Siya ang sumigaw doon sa Ama, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sigaw yun nating mga makasalanan at hindi yun sigaw sa isang tao na ibinitin sa krus bilang matuwid at banal mga kapatid. Kaya si Kristo, siya ang spokesperson. Siya ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ang taong si Kristo. Yun ang ibig sabihin mga kapatid sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 na laging binabasa ng mga manalo na si Kristo tao. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Pero take note mga kapatid, walang sinabi dyan na hindi siya Diyos. Kung bakit tao si Kristo, San Juan 1:14. At ang salita ay Diyos, at ang salita ay nagkatawang tao. Natural, tao si Jesus kasi nagkatawang tao. Bago siya nagkatawang tao, ano siya? Diyos mga kapatid. Diyos Jesus. Ngayon mga kapatid, sabi ng mga iglesia ni Manalo, hindi pa rin Diyos si Kristo. Dahil sa awit 83, versikulo 18, malaman nawa nila na ikaw lamang na Panginoon ang pangalan. Ang sa buong lupa ay kataas-taasan. Ang sa buong lupa ay kataas-taasan. Pero San Juan 14:28 mga kapatid, ang sabi ni Jesus, ang Ama ay dakila kaysa akin. Ang Ama ay dakila kaysa akin. Ang Diyos kataas-taasan, pero si Jesus, ang Ama ay dakila kaysa akin. Bilang to si mga kapatid, si Kristo subordinate. Mababa lang si Kristo doon sa Diyos mga kapatid.
Paano natin sagutin ito? Mga kapatid, nasa Job 33, versikulo 12. Ang Diyos ay dakila kaysa tao. Kaya nung pagkasabi ni Jesus sa San Juan 14:28 na ang Ama ay dakila kaysa akin, it refers to sa pagkatao. Bilang tao, mga kapatid, ang Ama ay dakila sa Kanya. Okay? Pero si Kristo, mga kapatid, sa Kanyang pagka-Diyos, mataas din siya. Kalibil sa Ama. Saan mabasa? Juan 3:31. Ang nanggagaling sa itaas ay mataas sa lahat. Ang galing sa lupa ay tagalupa nga, at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang nanggagaling sa langit ay mataas sa lahat. Saan ba galing si Jesus, mga kapatid? Sa langit. Si Jesus taga-langit, hindi siya taga-sanlibutan. At ang taga-langit, mga kapatid, ayon sa ating binabasa, ay mataas sa lahat. Maliwanag, mga kapatid, na sa pagka-Diyos ni Kristo, mataas din siya, mga kapatid. Kalibil niya ang Ama. San Juan 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Okay. Ngayon, mga kapatid, sabi naman ng mga iglesia ni Manalo, sabi nila na hindi maaari na Diyos si Kristo. Bakit? Sa Isaiah 43:11, sabi ng Diyos, ako ay si Yahweh. Tanging ako lamang ang tagapagligtas, wala ng sinuman. Ako ay si Yahweh. Tanging ako lamang ang tagapagligtas, wala ng sinuman. Si Jesus, mga kapatid, sa San Juan 12:27, nagpaligtas. Ngayon ay nagugulumihan ang aking kaluluwa. At ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Mga kapatid, sa San Juan 12:27, si Kristo nagpaligtas. Pero sa Isaiah 43, versikulo 11, ang Diyos, mga kapatid, ang manliligtas. Mga kapatid, sa pagkatao ni Kristo, kailangan niyang manliligtas. Saan mabasa? Hebreos 5:7. Na siya sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. Hebreo 5, versikulo 7. Pero mga kapatid, sa pagka-Diyos ni Kristo, siya ay maniligtas. Saan mabasa? Gawa 4:12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Napakaganda, mga kapatid. Sa pagka-Diyos ni Kristo, siya pala ay maniligtas. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Ano ang pangalan iyon? Jesus. Meaning to say, God saves. At sa Jeremias 14:9, mga kapatid, bakit kailangan kang maging gaya ng taong nalilito? Gaya ng taong makapangyarihan na hindi makapagligtas. Jeremias 14:9. Maliwanag, mga kapatid, kung tao lang si Kristo, wala siya kapangyarihan sa pagligtas ng mga tao. Kaya nga, mga kapatid, si Kristo ay nakapagligtas dahil siya ang Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid. Banat naman ng mga INC, mga kapatid, INC 9:14, sabi naman nila na hindi pa rin Diyos si Kristo. Kasi sa awit 90, versikulo 1 hanggang 2, Panginoon, ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi, bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan. Ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Ang Diyos, mga kapatid, walang hanggan. Pero sa Galatia 4:4, mga kapatid, si Kristo ay may pinagmulan. Galatia 4:4. Subalit nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Yan po, mga kapatid. So, therefore, si Kristo hindi Diyos. Mga kapatid, ang sagot natin dyan nasa Mika 5:2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata,
na maliit upang mapabilang sa mga angka ng Juda. Mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Maliwanag na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Saan man nagmula si Kristo? Sa Ama. At ang Ama, mga kapatid, ay nagmula sa mula na walang pinaghanggan. Sa Job 12, versikulo 13, nasa Diyos ang karunungan at kapangyarihan. Kanya ang payo at kaunawaan. Ano raw? Nasa Diyos ang karunungan at kapangyarihan. Unang Korinto 1:24, mga kapatid. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Unang Korinto 1:24, mga kapatid. Yan, maliwanag, mga kapatid, ha? Ngayon, sabi naman ng mga INC 1914, mga kapatid, hindi talaga Diyos si Kristo, Brad Steve. Kasi sa unang Hari 8:39, ang Diyos alam ang lahat. Pakinggan mo sa langit na iyong tahanan, magpatawad, kumilos at gantihan mo ang bawat tao na ang puso ay iyong nalalaman. Ayon sa lahat niyang mga lakad, sapagkat ikaw lamang ang nakakaalam ng mga puso ng lahat ng mga anak ng mga tao. Ang Diyos, mga kapatid, alam ang lahat. Pero sa San Mateo 24:36, hindi alam ni Kristo ang katapusan. Subalit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit ni ang anak, kundi ang Ama lamang. Walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit ni ang anak. Mga kapatid, yung pagbabalik ni Kristo hindi kasama sa kanyang lesson plan na ipaalam sa mga tao. Kasi, mga kapatid, kung ipaalam niya yan, gagawa tayo ng kasalanan ngayon, bukas na tayo magbago. Kaya, mga kapatid, hindi kasama ni Kristo sa kanyang lesson plan na ipaalam sa mga tao ang kanyang pagpaparito. Tumugma yan sa Deuteronomy chapter 29, verse 29. Ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos, ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin at sa ating mga anak magpakailanman. So, ang pagparito, mga kapatid, ni Kristo upang magbigay ng hukom sa atin, upang tayo ay ililigtas, hindi yan siya revelasyon para sa atin. Yun ay sa Diyos lang. Siya lang ang nakakaalam. But it does not mean, mga kapatid, na si Kristo walang alam. Bakit? Nasa San Juan 16:30. Ngayon nalalaman namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay at hindi na kailangang tanungin ka ng sinuman, dahil dito'y sumampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. Just imagine, mga kapatid, San Juan 16:30. Ngayon ay nalalaman mo ang lahat ng mga bagay at hindi na kailangang tanungin ka ng sinuman, dahil dito sumasampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. Yan po, mga kapatid, ang sagot natin sa atake ng mga INC 1914. Kaya, mga kapatid, itong mga INC 1914, humirit din ng atake. Sabi nila, ang Diyos ay hindi tao, ni anak ng tao. Mga kapatid, babasahin nila ang Números 23, versikulo 19. Ang Diyos ay hindi tao. Mga kapatid, by nature, ang Diyos naman talaga, mga kapatid, ay hindi tao. Pero kung basahin natin ang Números 23:19, ayon sa kanyang konteksto, hindi issue dito kung ang Diyos ay tao ba o hindi. Ang issue dito, mga kapatid, comparison ito sa Diyos at sa tao. Na ang Diyos hindi sinungaling kumpara sa tao, mga kapatid, na sinungaling. Basahin natin, mga kapatid, ang konteksto. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. O, yun ang konteksto na ang Diyos, mga kapatid, hindi magsinungaling at hindi magsisisi. Ngayon, kung itapat natin yan sa Roma 3:4, ito ang ating mababasa.
Huwag nawang mangyari. Hayaan ang Diyos ay maging tapat kahit na ang bawat tao'y sinungaling, gaya ng nasusulat. O, yun mga kapatid. So, ang Números 23:19, hindi issue dyan kung ang Diyos tao ba o hindi. Ang issue dyan, komparison, na ang Diyos hindi magsinungaling at hindi magsisisi, samantalang ang tao mga kapatid ay sinungaling at magsisisi. Pero ganun pa man mga kapatid, sagutin natin ang sinasabi nila na ang Diyos hindi tao ayon sa Números 23:19. Mga kapatid, okay, nabanggit ko na ang Diyos hindi tao. Pero kung ang Diyos mga kapatid magkatawang tao, natural maging tao siya kasi nagkatawang tao eh. Kung ang isang bakal mga kapatid ay gawin nating martilyo, it does not mean kung mo siya ay martilyo, nagawa na ang kanyang pagkabakal. Mga kapatid, Malakias 3:6, ang Diyos mga kapatid, hindi magbabago. Kaya si Kristo, kahit nagkatawang tao siya, ang kanyang pagka-Diyos as is pa rin, consubstantial with the Father. Ibig sabihin mga kapatid, kung ano ang Ama, ganun din ang anak mga kapatid. Hindi magbabago sa kanyang pagka-Diyos. Mga kapatid, sana sa topic natin ito, marami tayong natutunan tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo mga kapatid. Kung ano man ang narinig natin, pag-aralan natin at i-share natin sa iba mga kapatid. Ang pag-share sa iba, hindi lang yung sa social media mga kapatid na pindutin mo yung share. Pag-aralan natin, ituro natin. Yun ang ibig kong sabihin na share mga kapatid. Kasi pag ganun ang klase sa pag-share mo sa iba, sa pamamagitan ng pangangaral, ibig sabihin mga kapatid, nag-aaral ka rin. Nag-aaral ka rin mga kapatid. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Brad Steve Buti, to God all the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.